Morning po sa bawat isa. Napakabilis po ng araw at tayo dapat po na magkaroon po ng patuloy na magbibigay kalayaan sa ating mga sarili na idulog po natin sa Diyos yung bawat araw na dumarating po. Mahalaga po ito sapagkat ito po ang nais ng ating Panginoon na everyday ay tayo po lalapit po sa Kanya gaya po ng Kanyang panalangin na kung saan po bigay mo sa amin ang aming kakainin. Ibig sabihin, pag ganun pong prayer, araw-araw po yun. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Maging doon sa pag-iingat po, no? Sabi, at huwag tayong iadya sa masama. Tapos yung ganun bagay, alam natin po ito pang araw-araw na proteksyon ang hinihingi natin. Kaya naman po dito sa akin po sa isang talata, nagbabanggit po sa 24:36 hanggang doon sa baba. Pero yung 36 po lang ang aking pong unang nagbubulay-bulayan ko. Yung po wala daw po nakakaalam ng pagdating po ng ating Panginoon, araw man o oras. Tanging ang malamang po ang siya nakakaalam. Ngayon dito kung titingnan po natin, kadalasan po talaga ang tao po ay naghahangad ng mga exact date, due date, o date talaga na mapaglalaanan po nila. Kaya tingnan po natin, pag nakikita natin yung mga bills, may mga due date po yun. At ito po ay pinaghahandaan po natin na mabayaran. At lahat po ng mga bagay, pag sinabi pong date na ganito, dito po yung pinaka parang grace period o anumang bagay po nating makikita sa date na yan, sa araw na yan, ay pinaglalaanan po natin ng mga bagay para po tayo po ay hindi makompromiso o hindi gumanda ang ating mga records, especially po sa mga bayarin. Kasi kung halimbawa po, hindi tayo nakabayad po sa ganun due date, malamang ho na kung meron tayo mga ganito pong uri ng kabayaran, ano man ito, mapuputol po, kaya po ay mawawalan po tayo ng connection or something po na medyo hindi maganda. Kaya naman po ito ang dapat nating tingnan. Maging po sa buhay po natin ngayon mga kapatid, yung araw po na hinihintay na babalik po ang Panginoon. Actually, ang first po na eschatology na nahayag po noon mga time po namin, kami po yung mga kabataan. Hindi pa ho yung Bible ang nahayag po noon, hindi pa ho yung mga... Kasi noong araw po yung mga kabataan po kami, hindi pa naman ganong nabibigyang diin ang pahayag o revelation. Pero meron po isang message po, isang pagpapaliwanag na yung pagdating ng Panginoon. Isang pelikula po noon na panood po namin nung kami po yung mga kabataan pa. Delete pa po kami or something na teenager, something like that. Siguro sa iba po sa atin ngayon, hindi na nakita ito. Ito po yung nag-introduce ng eschatology. First, sa mga believer, sa mga manampalataya. Even hindi manampalataya, meron din po itong nakitang storya. Yung pong thief of the night, thief in the night po at yung pelikula na nagpapakita ng kung paano darating ang Panginoon at paano yung rapture, Bagamat hindi naman totally 100% biblically story yon, pero meron pong essence naman po yung diwa po niya, yung pagbabalik ng Panginoon, yung paghihirap na darating, yung pong mga dadagitin po na mga manampalataya, yung magiging kaguluhan po sa gobyerno, yung mamonopolize po ng gobyerno yung mga bilihin. Meron din po doon yung parang tila mga tatak. At tapos po meron po mga manampalatayang may iwan, magkakaroon po na realization na tama nga po yung nangyari. So dito po, ang tanong mo dito, bakit po hindi alam at walang sino man nakakaalam ng pagdating ng ating Panginoon? Kasi po kung bibigyan tayo ng Diyos ng kaalaman dito, halimbawa sinabi ko ng Panginoon na 19 or something like that na 2026, darating ang Diyos, darating ulit si Kristo.
Siguro po makakapaghanda po tayo ng todo. Ano po? At siyempre, pag halimbawa ng sinabi ko po kanina, binanggit ko po kanina sa inyo na pag may due date po, napaghahandaan natin yan eh. Napaglalaan natin ng panahon, ng lakas para po ma-meet natin kung ano po yung hinihingi po ng requirement na yon. Lalo tigil sa pagbabayad po, ano. Yun po talagang pinaghahandaan po natin. Pag binigyan tayo ng due date na March 6, April 6, ganun po, ay pinaghahandaan po natin. Kasi mas convenient po tayo pag nalalaman natin. Yung may mga date talaga, may araw talaga na kung saan po ay nakakasiguro po tayo na ang isang bagay po na hinihintay po natin ay meron talagang schedule na ibibigay po sa atin. Kahit saan naman po meron tayo sa pag-aaral, kailangan may schedule po tayo. Ganito yung araw ng pagpasok, ganun araw ng pag-uwi, no? Yung mga mag-abroad, halimbawa yung pag-alis po nila, ganun date. Tapos pag uuwi, ganun din date, ganun din araw o buwan. So mahalaga po yun para po sa atin, para gagalawan po natin yun, no? Sa lahat ng bagay po, pag sinabing mayroong date, may schedule, yun po, doon tayo naglalaro, doon tayo nagkakaroon po ng tinatawag na paghahanda dun sa mga bagay na yun, na kung ano man yun. Pero dito po, sa pagdating po ng Panginoon, hindi po naglagay ang Diyos ng araw, oras man. Kasi ang mangyayari po, pagka naglagay ang Diyos ng araw at oras, maaari natin sabihin na, sige, saan na ako maghahanda? Parang kadalasan na ang kasabihan across the bridge when I get there. Ibig sabihin, yung bang pagka nandoon na, saka na lang ako magde-decide. O kaya saka na lang po ako gagawa. O saka na lang po ako mahayag po sa bagay na yon. So dito mga kapatid, pinapakita po ng Diyos yung una, dapat po everyday handa po ang spiritual natin. Handa po yung ating pong buhay. Nasa kabila po ng tinatawag ng mga pangyayari sa buhay na ito, dapat po handa pa rin tayo. Kaya nga ho, madalas binabanggit ito ng ating kapatid na huwag kang masusumpungan na ang buo mong kaisipan at buo mong lakas ay nababaling po sa isang bagay na nakakalimutan mo na yung pinakamahalagang event na darating po, ito nga po yung tinatawag pagdating natin Panginoon Kristo. At kaya nga ho, pinakabibilin po sa atin na tayo po ay patuloy pong maghanda. Hindi naman po necessarily po na maghanda po tayo, hindi na po tayo magtatrabaho, hindi na tayo papasok sa pag-aaral, maghihintay na lang tayo. Hindi naman po ganon. Ang ibig lang po sabihin na even na nasa trabaho ka, even na sa pag-eskwelahan ka, even sa bahay ka, even sa lahat ng bagay na meron ka, basta yung puso mo in tune sa Panginoon, connected ka sa Lord, na anytime mo mangyari po yung mga bagay na gano'n, madali ka nang tatawagan ng Diyos, o madali ka nang kukontakin ng Diyos, kasi may connection ka. Kaya huwag natin alisin ang connection po natin sa ating Panginoon, lalo tigit po sa ating banal na Espiritu. Once na nawala po yan, baka maiwan po tayo. Baka hindi po tayo handa sa pagharap natin sa sitwasyon na kung saan po pinakamahirap na sitwasyon po sa buhay po natin. Sabi nila, this thing na nangyayari sa Middle East, sa World War III, hindi rin pa natin alam kung yan na po nga magiging pasimula. Iba nga binabanggit na nasa loob na tayo ng tinatawag na gospel prophecy na talaga nangyayari na po. So ano naman po ang bagay na yan, mga kapatid, lagi po natin isipin na yung puso natin dapat naka-tune in lagi sa ating Panginoon. Kaya nga ho, meron tayong binibigay sa atin yung prayer, yung pagdala po sa gawain, at yung pong pag-aaral po at pagbubuli-buli ng kanyang salita. Sana po ay patuloy nating itong huwag kakaligtaan. Ang sabi ng Panginoon, yung mga gawain
lalo tigit sa mga spiritual na bagay. Unang-una po, nakapag-iipon po kayo ng kayamanan sa langit. Pangalawa, kayo po ay nagkakaroon po ng kumbaga ng mga 5G signal o yung malakas pong signal po no, na hindi ho tayo madidisconnect sa Diyos. Yun ho ang dapat natin pakaunawaan. Pangatlo po, yung pong mga pagpapaalala at pagtuturo po ng banal na Espiritu, makukuha po natin yan sa pamamagitan po ng prayer, devotion, yung pong pag-aaral ng salita niya at pagdala po sa mga gawain. At hindi raw po yun nasasayang mga kapatid dahil yan po yung event na kailangan natin na gawin at tumalima po tayo rito dahil malapit na po dumating ang Panginoon. Ano man ang sabihin nila na tagal na o ganito, basta ang mahalaga po, tayo po, anytime po ay ready. Kayo po ba yung mga handa pa rin? Kayo po ba ang mga puso po ninyo ay handa pa rin sumalubong o handa pa rin humarap sa ating Panginoon? Huwag mo natin ikompromiso na kung saan po ay tayo po ay may mga kaabalahan sa buhay. Totoo naman po yan na madalas naman tayo may maabala dahil nga buhay po tayo at umiikot po ating buhay sa mundong ibabaw. Pero wag mo nating gawing dahilan yan para po ikompromiso po ninyo yung connection niyo po sa ating Diyos. Baka mamaya po mawala na kayo ng signal, ma-disconnect po kayo, o ma-strict po kayo, o mawala po kayo sa linya. Kaya sana po ay patuloy nating gawin ang nararapat. Sabi nga po ng Biblia, kung alam mong tama ay hindi mo ginagawa, ikaw po'y nagkakasala. Salamat po and good morning.